So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay. So, malamang may inis dito si Aichang kasi si Aichang ata milig sa TikTok eh. So, ito no, meron po kasi panukalang batas ngayon na ibaban po yung TikTok. Okay. So, ako po gumagamit ako ng TikTok. Oo. Gumagamit ako ng TikTok pero hindi naman ako ganong ka-active. Gumagamit lang ako kasi wala lang. Nakakatuwa yung TikTok. So ngayon mga kababayan, ang tanong ngayon dito, bakit? Bak bakit bakit ibaban yung TikTok? Okay. So ngayon ito basahin muna natin yung pinakadahilan kung bakit ibaban yung TikTok. Okay. Sige. So sabi po no si Congressman Abante. Okay. Kaalyado ito ni Digong si Congressman Abante no, dati. Representative Bienvenido Abante Jr. naghahain ng TikTok ban bill. Okay. So sabi dito no, naghahain ng panukala si Manila pala no. Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na ipagbawal na sa bansa ang social media app na TikTok na pag-aari ng ByteDance. Yan. Isang China-based na kumpanya. So babalikan po natin yan mga kababayan yung ByteDance. Kasi ayan talaga yung issue. Hindi po kasi issue dito yung TikTok. Ang issue po kasi dito yung ByteDance mismo. Okay? So sabi dito, halo-halo ang investor ng ByteDance. 20% galing sa China mismo, 20% galing sa empleyado nito, at yung 60% galing sa iba't ibang bansa kasama na ang libo-libo sa USA. Okay? So ibig sabihin nun mga kababayan, 40%, di ba? 40% pagmamay-ari po inside China yung ByteDance. Okay. So, paliwanag ni Abante, nakapaloob sa kanyang House Bill number 10489 ang pagbibigay ng otorisasyon sa Pangulo ng bansa na ituring ang TikTok na banta sa pambansang seguridad at integridad ng teritoryo ng bansa. Okay. So, may kinalaman ito sa China. Okay. So, ngayon, continue pa natin kung meron pa. Okay, meron pa pala. Sabi dito, ayon sa mambabatas, nababahala na siya na ang sikat na TikTok nangihingi ng mga sensitibong detalye na nagagamit ng gobyerno ng China para mangimpluwensya ng opinyon ng politiko. Okay. Sinabi nito na maaring gamitin ng China ang TikTok para magpakalat ng maling impormasyon. So, isa yon. Posible yon. Ito niya ang dahilan kung bakit pinagbawal sa US at India ang TikTok. Actually, hindi pa naman bawal sa US yung TikTok eh. Meron pa lang silang ito. Why the US is forcing TikTok to be sold or banned. Okay. So 2019 pa lang mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, 2018. Okay. 2018 pa lang kasi mga kababayan, nung si Trump pa yung presidente, pinupush na po talaga yan. Di ba? Pinupush na po talaga na iban yung TikTok. Yun nga lang po kasi ang problema kasi, may mga Amerikano din po kasi na investor sa TikTok. ayan, ayan ang problema. Okay. So, ang alam ko, pending pa to sa US eh. Meron lang pag-uusap sa US na iban yung TikTok pero nasa legislation pa lang nila. Okay. So ngayon, ito na. So, ang problema kasi talaga dito yung ByteDance. Okay. So, ang gusto kasi ng US, tanggalin po yung ByteDance sa TikTok. O kumbaga, ibenta ng ByteDance, di ba? Ibenta yung ByteDance sa ibang bansa. Wag lang sa China. Ayan ayun yun eh. Di ba? Yun nga lang mga kababayan, hindi po gusto ng ByteDance na umalis po ng China. Ayun ang problema. Di ba? Para po hindi iban sa Amerika yung TikTok, kailangang lumabas ng ByteDance sa China. Yun nga lang ang sabi dito ng ByteDance, no? ByteDance prefers TikTok shutdown in US if legal options fail. Source say, di ba? So, sabi pa dito, okay, TikTok owner ByteDance would prefer to shut down its loss-making app rather than sell it if the Chinese company exhausts all legal options to fight legislation
to ban the platforms from app stores in the US for sources said. Okay? The algorithms TikTok relied on for its operation are deemed core ByteDance overall operation, which would make a sale of the app with algorithms highly unlikely, said the sources close to the parent. No? So ngayon, ito. Ang problema kasi dito mga kababayan, may mga evidence po kasi na yung mga data na nakukuha ng TikTok through ByteDance ay nakukuha po ng China mismo. Ayan no, there is now some public evidence that China viewed TikTok data. So delikado po talaga ito mga kababayan. So ibig sabihin nun, kunwari sundalo ka, tapos may TikTok ka, so makikita ngayon doon yung data ng mismong app kung paano mo gamitin yung TikTok. Kung ano ba yung interest mo, 'di ba? At even much worse mga kababayan, yung mismong information mismo ng cellphone. 'Di ba? At alam naman po natin na ang TikTok po kasi ang nagmamay-ari po talaga diyan is China mismo is ByteDance from China. China owned yan eh. So sabi dito no, US officials have long insisted that Chinese government may be able to view the personal information of TikTok users. But what claim was purely speculative. Sabi daw, speculative lang daw. Pero syempre mga kababayan, ito po yung iniiwasan po ngayon ng Amerika. 'Di ba? In what appears to be the first former employee of ByteDance, TikTok's Beijing-based parent company has outlined specific claim that the Chinese Communist Party accessed the data of TikTok users on the broad scale and for political purposes. O yan ha. Okay. So may ganyan po ngayong issue on TikTok. So ngayon mga kababayan, ang tanong ngayon natin dito, ngayon po meron po tayong conflict sa China, especially nga po sa West Philippine Sea, especially nga rin po sa China invasion, nakasalanan ni Digong, dito po sa Pilipinas, isipin nyo, di ba? Nagpapasok si Digong ng sobrang daming Chinese pagkatapos. Di ba? Na malalaman natin na sangkot pala sa money laundering, di ba? Sa Pogo. So, ngayon, ang problema kasi dito, pati po kasi yung mga kasundaluhan natin, gumagamit din po ng TikTok. 'Di ba? Ayun yun eh. So pagdating po kung sakasakali mang magkaroon ng gipitan, paano na 'yan? So kung magkaroon po ng access po yung China Communist Party sa ByteDance, especially po sa data, so magkakaroon po ng information yung China sa mga sundalo po natin. Hindi lang po sa sundalo natin, pati rin po tayong mga taong gumagamit sa TikTok. 'Di ba? Ako ilang taon na ako, kaka 40 years old ko pa lang pero gumagamit pa rin ako ng TikTok. O 'di ba? So 'yun lang no. So ngayon ang problema ngayon sa US hindi pa na siya nababan totally. So abangan natin 'to. Sa tingin ko naman medyo mahabang usapin pa 'to eh at saka malabong maging priority bill ito not unless na makitaan ito ng security threat talaga sa Pilipinas. 'Di ba? China can see the exact location once you use TikTok. So isa pa 'yan, no? Kasi ang nakalagay kasi talaga sa TikTok, so pati rin po kasi location naka-open. Pati yung data naka-open. Well, yung camera naka-open, 'di ba? Pati yung contacts naka-open. Once po na dinownload po natin yung TikTok, yung data po ng mga contacts natin sa cellphone, naka-open din po 'yon. 'Di ba? Pati Sanggol may TikTok account na rin, 'di ba? Tama, China mahilig and they will do everything. Yan, agree, 'di ba? Alam naman po natin na yung China po kasi is 'di ba? Si Alice Guo nga, 'di ba? Nataniman tayo ng spy. 'Di ba? Yan. So buti na lang wala akong TikTok account. Ako meron eh. May mga videos pa nga ako doon eh. So yun mga kababayan, so nadaanan ko lang ito, no? So kayo ba, naniniwala ba kayo doon
na itong TikTok ay posibleng maging threat sa security ng Pilipinas? At agree ba kayo doon na bigyan ng kapangyarihan si PBBM na iban ang TikTok? So yun, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So yun lang po mga kababayan, kita na lang ulit tayo bukas. At syempre, sa team replays, no? Maraming salamat sa sumusuporta po sa team replays natin. Kasi sa totoo lang po mga kababayan, no, mas marami pong viewer yung team replays ko kumpara po sa live. So maraming salamat po sa inyong lahat. So yun mga kababayan, kita na lang ulit tayo bukas. Okay? So